Nilublob ko sa inidoro ang toothbrush ng girlfriend ng kuya ko dahil alam kong siya ang nagpalayas ng aso kong chihuahua sa apartment namin. Hi, I'm Venture. Tawagin niyo na lang akong Sasa. 21 years old, college student. Nakatira kami ng Kuya Joseph ko sa isang 2-bedroom apartment dito sa Pampanga. Siya na ang nagbabayad lahat ng gastusin namin dahil may trabaho na siya. Sabi niya, mag-focus na lang daw ako sa pag-aaral para makatulong ako kay mama at papa balang araw. Pero sa apartment namin, hindi lang kaming dalawa ang nakatira doon. Bukod sa kuya ko, may kasama rin ako sa kwarto, yung aso ko na si Polly. Chihuahua siya, maliit, medyo mataray ang mukha pero sobrang lambing kapag kilala ka niya. Ako na ang nag-aalaga sa kanya simula nung maliit pa siya. Ako ang nagpapakain at ako rin ang nagpapaligo sa kanya araw-araw. Kaya technically, hindi siya aso lang. Pamilya ko na siya. Sa kabilang room naman, natutulog si kuya at halos every week, bumibisita sa apartment ang girlfriend niya na si Precious. Hindi kami nagkakausap ng maayos nun dahil parang suplada. Nag-overnight din siya minsan sa apartment at nagkukulong lang sa kwarto. Hindi naman ako nakikialam sa personal choices ng kuya ko. Basta kung saan siya masaya, dun ako. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang naiinis si Precious sa aso ko. Minsan, lumalapit lang si Polly sa kanya para umamoy or magpalambing. Sasabihin niya agad, ang creepy ng mata ng aso mo. Tatawa pa siya sabay sabi, mukha siyang galit na daga. Sa totoo lang, medyo na-offend ako sa sinasabi niya pero baka hindi lang talaga siya dog person. Friday afternoon yon, galing akong school. Pagpasok ko ng apartment, napansin ko agad na tahimik ang kwarto ko. Usually kasi pag binuksan ko yung pinto, tatakbo agad si Polly papunta sa akin. Parang maliit na security guard na laging excited. Pero that day, walang sumalubong. Tinawag ko pangalan niya. Polly? Wala. Akala ko nasa ilalim ng kama, wala rin. Tinignan ko sa sala, sa kusina, sa banyo, wala talaga. Ang naiwan lang sa apartment noon ay si Precious. Nag-ask ako sa kanya if nakita niya si Polly. Ang sagot niya lang habang nagsi-cellphone, lumabas yata. Hindi lumalabas si Polly ng kusa. Maliit siya at takot sa labas. Lagi lang siyang nasa kwarto ko. Lumabas ako ng apartment para tignan. Dumiretso din ako sa kalsada at highway. Hindi ko siya mahanap. Hanggang sa napansin na ako ng mga kapitbahay. Tinanong ko sila kung may nakita silang aso at pinakita ko yung picture ni Polly. Hindi daw nila nakita. Umuwi si kuya kinagabihan at sinabi ko agad na nawawala ang aso ko. Tinulungan niya akong maghanap. 2 araw akong naglakad sa paligid ng barangay. Nagtanong ako sa mga tindera, sa mga guard, pati sa mga tricycle driver kung may nakita silang maliit na chihuahua. Nag-post pa ako sa Facebook groups. Pero wala. Wala na talaga si Polly. Umiyak talaga ako noon dahil hindi siya aso lang, kundi dahil simula nung maliit pa siya, ako na ang naging mami-mami niya. At sa loob-loob ko, alam kong may kinalaman si Precious pero wala akong ebidensya. After 1 month, sinabi sa akin ni kuya na lilipat daw si Precious sa apartment namin. Kaya tinanong niya ako kung okay lang daw na tumira muna siya sa apartment. Diretsahan kong sinabi, ayoko. Sinabi ko na hindi ako comfortable sa kanya. Doon na siya medyo nainis. Sabi niya, baka daw hindi ko pa siya kilala ng lubos. At kung aso lang naman daw ang problema, bibilhan niya na lang daw ako ng bagong aso. Hindi naman laruan si Polly na pwedeng palitan. Pero dahil kuya ko siya at ayoko rin ng malaking gulo, sinabi ko na lang sa kanya, sige, 1 month lang. Kaya ayun, lumipat si Precious sa apartment at doon ko mas nakilala ang ugali niya. May pagka-feelingera siya kung ano-ano pa pinapabili kay kuya. Makeup, damit, hindi din siya nagluluto. Puro food deliveries ang kinakain niya. Hindi ko pa siya nakitang naglinis o naghawak ng walis. Yung plato niya, iiwan lang sa lababo. Yung kalat niya sa sala, ako ang nagwawalis. 2nd week pa lang niya, ubos na ang pasensya ko. So one night, habang tulog silang dalawa, pumasok ako sa banyo at kinuha ko yung toothbrush niya. At ibinabad ko sa inidoro. Tapos yung shampoo bottle niya, inihian ko rin at shinake para hindi mahalata. Tuwing nagtututbrush siya sa umaga, ayokong panoorin kasi nandidire ako sa ginawa ko. Dapat lang din sa kanya yon dahil alam kong siya din ang dahilan kung bakit wala na si Polly sa akin. Hindi rin umabot ng 1 buwan ang pagtira niya sa apartment. Hindi kinaya ni kuya ang ugali niya. Buti na lang, natauhan din ang kuya ko kasi every time din na ikikis niya si Precious, naaalala ko yung toothbrush na binabad ko sa inidoro.
Ang gusto kasi ni Precious, lumipat ako ng ibang apartment para daw magkaroon sila ng privacy ng kuya ko dahil istorbo daw ako. Hindi naman ako maingay, hindi rin ako pakialamera. Ako pa nga ang naglilinis at naghuhugas para sa kanila. Pero buti na lang, mas mahal ako ng kuya ko. Pinalayas ni kuya si Precious sa apartment. Ngayon, may bagong babae na nililigawan ng kuya ko. Ang pangalan niya ay Hana. Mas mabait, mas simple at mahilig din siya sa aso. Kung nasaan man si Polly ngayon, sana may taong nagmamahal pa rin sa kanya. Kasi sa apartment namin ngayon, wala na ang babaeng nang insulto sa kanya. At sa wakas, may bagong aso na rin ako ngayon bigay ni Hana. Hindi man siya si Polly, pero may konting healing na rin sa puso ko. At minsan, naiisip ko, may mga taong feeling classy. Hindi nila alam galing sa inidoro ang toothbrush nila.